Good morning po sa lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay huwag sayangin ang oras. Huwag sayangin ang oras. Mamaya bago tayo gumawa ng isang bagay at ibang iniisip ko ang paggawa ng bagay na ito, natiyak na kaya ng ating oras panahon ay ang pinakamahusay na paggamit ng ating limitadong oras at panahon. Di ba lamang minamahal ng ating oras at panahon ay pawang peram lamang mula sa ating Diyos. Ito po ay tulad po ng pera. Ngayon, pag ginamit mo ang 100 piso halimbawa sa junk food, wala na pambili ng gulay at prutas na kailangan ng katawan mo. Kaya po ganun sa oras, kapag ginamit natin ang ating oras panahon sa bagay na walang saysay, walang kwenta, wala tayong may tirang oras panahon para sa mga bagay na tunay na mahalaga sa ating buhay. Kaya po ito nga minamahal na mas mahalaga pa at mas maselan pa ang oras at panahon kaysa ating pera. Dahil po ang pera, kapag naaksaya o natin po nagastos ng mali, ay maaari nating kitain, ating ibalik sa atin. Ngunit pong oras at panahon na nasayang, di na po yan maaring ibalik kahit anong gawin natin. Yan po ay wala na habang panahon. Ay nga po sa mga awit 39:5, ang buhay ng bawat tao ay parang hanging dumaraan. Ngayon kapag po ang hangin po ay dumaan, ay para ba nating tawagin ito para bumalik sa atin? Hindi na. Ay nga rin po Santiago 4:14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay niyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Kapag nawala na ang usok, maaari pa ba natin itong kolektahin at ipunin sa ating mga kamay? Wala na po. Kaya na lang tayo maging matalino sa paggamit ng ating oras at panahon. Alam ko na hindi nyo sadyang yatapon ang inyong pera sa pagbili ng mga walang kwentang bagay tulad ng junk food. Kaya naman minamahal, atin po din dapat itapon ang ating oras at panahon sa mga bagay na hindi talaga kapakapakinabang. Tayo maging matalino po sa paggamit ng oras at huwag sayangin ang ating oras. Maraming salamat po.